At bago po natin simulan, tayo po muna ang lahat tayo yumuko at tayo humingi ng gabay at patnubay ng Panginoon. O Ama naming Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, muli sa oras na ito, Panginoon, sa aming pagbubulay, pag-aaral ng iyong salita, dalangin po namin, Panginoon, na inyo kaming samahan at patuloy na ipaunawa mo sa amin ang iyong mga salita, Panginoon, at maging katatagan ito ng aming pananampalataya. Nawa, O Diyos, ay pakalinisin kami at ihanda sa pakikinig ng iyong salita, at ikaw lamang, Panginoon, ang siyang mabigyan namin ng kapurihan at ikaw lang ang siyang maluwalhati. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So bago po natin simulan itong talatang ito na ating pagbubulayan, na sinabi ng Panginoong Hesus, I am the true vine, o ako ang tunay na puno ng ubas, ay titignan muna natin yung maikling background patungkol sa ubas o sa ubasan. From Old Testament, yun nga po yung una, yung binasa kanina ni Deacon Leo sa Deuteronomy chapter 6, verse 11. Dito sinabi ni Moises doon sa mga Israelita, kapag dinala kayo ng Panginoon mong Diyos sa lupain ng kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno, yun po sinasabi niya rito, kila Abraham, Isaac at Jacob, upang ibigay sa iyo malalaki at mabubuting lungsod na hindi mo itinayo, at mga bahay na puno ng lahat ng mabubuting bagay na hindi mo pinuno, at mga balon na hindi mo hinukay, mga ubasan at mga puno ng ulibo na hindi mo itinanim, at ikaw ay kakain at mabubusog. Yun po ay isa sa mga madadatnan nila doon sa masaganang lupain na ibibigay sa kanila ng Diyos nung time na yon, na ang mga Israel ay naglalakbay at sila ay dadalhin doon sa lupang pangako. At pagdating naman sa Joshua, sa aklat ni Joshua, sa chapter 24, si Joshua na ang nagsasalita rito. Sila po ay naroon na po sa promised land na yon, sa lupaing masaganang lupain. Ito rin yung sinabi ni Joshua sa kanila, at aking binigyan kayo ng lupain na hindi ninyo pinagpaguran, at ng mga lunsod na hindi ninyo itinayo, at ang mga iyon ay inyong tinatahanan. Kayo'y kumakain ng mga bunga ng mga ubasan at ulibo na hindi ninyo itinanim. Yan na ngayon yung sinasabi ni Joshua sa kanila. Na nung time na iyon, mga kapatid, ini-enjoy na nila yung masaganang lupain na iyon. At yung tagubilin ni Moises ay hindi na po nila nasusunod. Hanggang sa pagdating nila dito at muli na naman silang tinagubilinan at pinagsabihan ng Diyos sa pamamagitan ni Joshua. At ito pa rin yung ipinapakita ng Diyos sa kanila. Dahil tila nalilimutan na nila yung kabutihang ginawa ng Diyos sa kanila nung sila po ay dinala doon sa masaganang lupain na iyon. At ang ubasan, isa rito, mga kapatid, isa ito sa kanilang pinagkakaabalahan nung time na yon. Ang ubasan po, mga kapatid, isa ito sa pinagmumulan o yung source ng kanilang kinabubuhay. Na nung time na yon, yung mga walang trabaho ay nagkaroon ng trabaho dahil sila po ay nagtatrabaho doon sa ubasan. At yung bunga ng ubasan na ito, mga kapatid, dinadala po nila doon sa pisaan, para gawing wine o alak. Na dito nagmumula rin yung mga masasarap at mamahaling alak. At yung wine na yan,
ay sumisimbolo po ito sa joy and celebration. Kung paano ang Panginoong Hesus nung time na siya po ay nasa piging, yung tubig, kung naalala po ninyo, ay ginawa niyang alak. Di po ba? Yun yung time ng celebration noon. At ang ubasan din na ito ay ginamit din ng Panginoong Hesus nung siya po ay nangangaral doon sa mga talinghaga na kung saan ay ginamit niya yung ubasan na yan, bagamat ibang tinutukoy ng Panginoong Hesus dito, pero yun ay ginamit pa rin niya. Titingnan muna natin yung ubasan na yan. Yung parable of the vineyards. So, sa Matthew chapter 20, yun po yung ginamit ng Panginoong Hesus, yung mga parable na yan. At maging doon sa parable of the two sons, sa chapter 21 naman, na kung saan ay ubasan pa rin yung kanyang ginagamit dyan. At pagdating dito sa aklat ni Juan, ay tahasang sinabi niya na ako ang tunay na puno ng ubas. Bakit sinabi ng Panginoong Hesus ito, mga kapatid? Sa Old Testament po kasi, mga kapatid, yung ubasan, ito po ay sumisimbolo sa God's chosen people o yung Israel nung time na yun. At itong Israel na ito, kung inyong babasahin doon sa Awit chapter 80, babasahin ko po ito, Awit chapter 80. Ito ang sinasabi, verse 8 to 17. Babasahin ko po muna. Ito ang sabi po, sa gayoy hindi kami tatalikod sa iyo. Bigyan mo kami ng buhay at tatawagin kami sa pangalan mo. Parang mali yata ito. Balikin mo kami, O Panginoon Diyos ng mga hukbo. Parang mali. Verse 8 pala, kaya pala mali. Verse 8 po, Awit chapter 80, verse 8, ito po ang sinasabi. Ikaw ay nagdala ng isang puno ng ubas mula sa Ehipto. Iyong pinalayas ang mga bansa at itinanim mo ito. Inihanda mo ang lupa para doon. Ito'y nag-ugat ng malalim at pinuno ang lupain. Ang mga bundok ay natakpan ng lilim niyon, ang malalaking sedro at ang mga sanga nito. Ang kanyang mga sanga hanggang sa dagat ay umabot at ang kanyang mga supling hanggang sa ilog. Bakit ibinagsak ang mga pader niya? Ano pat lahat ng dumaraan ay pumipitas ng kanyang bunga. Sinisira ito ng baboy damo na mula sa kagubatan at nanginginain doon ang lahat ng mga gumagalaw sa parang. Bumalik kang muli, O Diyos ng mga hukbo. Isinasamo namin sa iyo. Tumungo ka mula sa langit at masdan mo. Pahalagahan mo ang puno ng ubas na ito. Ito po yung tumutukoy, mga kapatid, sa Israel. Ang Diyos ang nagdala sa kanila doon. Sila yung sinisumbulo ng puno ng ubas na ito. Ang Diyos ang nagdala sa kanila at sila po ay dumami
hanggang sa dumating na yung time na sila po ay pinalaya na ng Diyos mula doon sa bansang Ehipto na yun, mula sa pagkailipin. At dahil itong Israel na ito ay hindi po sila naging tunay na puno ng ubas, sila po ay punong ligaw, hindi po sila nakasunod sa nais ng Diyos, sa kanyang utos, sa kanyang mga salita, kaya't hindi po sila tunay na puno ng ubas. Kaya't ganun na lamang yung sinabi ng Panginoong Hesus mula rito sa aklat na ito, ng aklat ni Juan, na sinasabi niyang ako ang tunay na puno ng ubas. Yung isang nabasa ko tungkol sa ubasan, mga kapatid, yung ubas po, o yung ubasan, ay sinisimbolo po nito yung health, o yung healthy atmosphere. Dahil pagka yung isang may-ari ay umakyat doon sa kanyang budik at tatanawin niya yung kanyang ubasan, nalalanghap niya roon yung malamig na simoy ng hangin, natatanaw niya yung kulay green na mga dahon, maging yung kapaligiran nito. At nadaramdaman niya yung masarap na simoy ng hangin na healthy atmosphere. Nakikita rin niya yung mga bunga nito, lalo na kung ito ay hitik. Nakapagbibigay din ito ng beauty, yung kagandahan, at nasisiyahan siya. Nalulugod siyang makita ang mga ubasan niya na nagbubunga ng marami. At mula dito, mga kapatid, sa ating topic, Jesus the True Vine, ang una po nating pointers dyan, bakit ano ang mayroon sa puno ng ubas? Una, the gardener, or yung magsasaka, o yung tagapag-alaga. Yun po yung una, ano po? Yung ikalawang points po natin dyan is the branches, o yung mga sanga. At yung ikatlong points dyan natin, na siyang pag-uusapan natin, is yung warning. Warning against unfruitful branch. Okay? So yung gardener, sinabi dito sa talata na ating binasa, walang iba kundi ang Ama. Ang sabi dito ng Panginoong Hesus, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Yun po yung papel ng may-ari ng ubasan. Siya yung tagapag-alaga. Siya yung gardener. Kung sa literal na pagtingin, mga kapatid, yung gardener, siya yung nagtanim, siya yung nag-aalaga, siya yung nagdidilig, naglalagay ng mga pataba doon sa puno. At ang lahat ng iyon, ginagawa niya upang yung mga sanga mag-produce ng bunga. Di po ba? Ginagawa niya iyon araw-araw ng mayroong pagmamahal. So, ganun din naman ang Panginoong Hesus, o ang Diyos. Ang Diyos ang siyang nagtanim. Itaninim niya ang Panginoong Hesus. Siya yung nagpadala. Sapagkat gayon na lamang yung pag-ibig ng Diyos sa sanglibutang ito. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na walang iba kundi ang Panginoong Hesus na siyang tunay na puno ng ubas ng dahil sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pagmamahal. At ibinigay niya na lahat ang kapangyarihan mula sa Panginoong Hesus, ang lahat ng kailangan ng mga mananampalataya ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, mga kapatid, itong puno ng ubas na ito po yung source ng lahat ng mga kailangan ng sanga. Ibig sabihin, ito yung source ng buhay natin kung tayo ay tunay na mananampalataya. Kung doon sa Old Testament, yung puno ng ubas o yung ubasan ay tumutukoy doon sa mga Israelita noong time na yon,
Ngayon naman, tumutukoy sa church. Na yung church, mga kapatid, ang head ng church ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. At kung tayo ay napabilang sa iglesia ng Panginoong Hesus, tayo ay konektado sa Kanya at tayo ay nakikinabang ngayon ng mga espiritual na pagpapala dahil siya yung source ng buhay natin sa ating espiritual na buhay. Ano pa yung sinabi dito ng Panginoong Hesus sa verse 2? Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. So paano tayo nilinis ng Panginoon dito na sinasabi? Sa verse 3 sabi niya, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. So yung salita ng Diyos ang siyang luminis sa atin. Ibig sabihin, mga kapatid, habang tayo ay nakakapakinig ng salita ng Diyos, ang Diyos ay gumagawa, kumikilos sa buhay natin at patuloy na tayong nililinis hanggang ngayon, mga kapatid. At yung paglilinis na yan, ay makikita din natin yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos mula sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 na sinasabi, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan. Saan? Sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran. At sinabihan pa nga ni Apostol Pablo si Timothy, sabi nga niya sa 2 Timothy pa rin, sa chapter 4 verse 2, sabi niya, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, magtuwid ka. Ano po? Manaway ka, mangaral ka ng may buong pagtitiyaga at pagtuturo. Yan po yung salita ng Diyos, mga kapatid. Kung talagang tayo ay natuto mula sa Kanyang salita, mababago yung ating dating pagkatao sa pamamagitan po ng pananampalataya. So lahat ng mga mananampalataya na ng Panginoong Hesus na napabilang na sa Kanyang iglesia, yun yung Kanyang patuloy na nililinis. At yung sinabing nililinis niya, pinuputulan niya, kinakat niya para mag-produce ng marami pang bunga. So napakaganda po yung gawa ng Diyos dito sa buhay natin, mga kapatid. Wala na po tayong ibang gagawin kundi ang magtiwala lamang sa Kanya. Ngunit, ang masakit po dyan, yung mga walang bunga. Naalala niyo po yung puno ng igos nung ang Panginoong Hesus ay nagutom. At nung nakita niya yung puno ng igos na walang bunga, ay isinumpa niya yon at yun ay agad na natuyo. So ganun din naman yung sanga na hindi nagbubunga, tinatanggal, pinuputol. Ano ang nangyayari doon? Namamatay at yun ay nakahanda ng sunugin. Yun naman yung ating susunod mamaya. Ano po? Pero dito, mga kapatid, yung sinabing manatili, sa pamamagitan po ito ng pananampalataya. Mamuhay tayo sa pananampalataya. Yung pananatili o yung remains, ang sabi niya, abide. Kayo'y manatili sa akin at sa inyo, at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. So sinabi ng Panginoong Hesus na ito na kapag tayo ay hiwalay sa Kanya, wala po tayong magagawa. So katulad po yan ng isang isda po na nilikha ng Diyos. Sila po ay nabubuhay sa tubig. Pag sila po ay alisin mo sa tubig, mamamatay na po yan. At yung tubig, kahit na walang isda, mananatiling tubig po yon. Ganoon din naman yung puno.
kapag yung binunot mo yung puno mula sa lupa, matutuyo yung puno, mamamatay. Ngunit yung lupa, kahit walang puno, mananatiling puno. Tayo rin, mga kapatid, nilikha tayo ayon sa wangis ng Diyos. At kung tayo po ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, mananatili rin tayong sa kanya tulad ng kanyang sinabi, ayon sa kanyang wangis sa pamamagitan po ng pananampalataya. Tulad ng isda at puno, na kapag sila po ay wala doon sa kanilang kinalalagyan, sila ay mamamatay at wala silang magagawa, gayon din naman tayo. Kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. At kung wala tayong Diyos, wala po tayong magagawa. Kung wala tayong Panginoong Hesus, wala tayong magagawa. At kung tayo'y wala sa Panginoong Diyos, ang Diyos mananatiling Diyos. Hindi niya tayo kailangan, mga kapatid. Nuknukan tayo ng pagkamakasalanan. Tayo ang may kailangan sa Kanya. Sinabi rin dito ni Apostol Pablo sa chapter 2 at 1 Timothy chapter 1 verse 13 o 2 Timothy pala. Sabi dito, sundan mo ang huwaran ng mga wastong salita na narinig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Ito po yung sulat ni Apostol Pablo pa rin kay Timothy, na kung saan yung salita ng Diyos na kanyang narinig, na nagbigay sa kanya ng pananampalataya mula sa pag-ibig na kay Kristo Jesus. Tayo po ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at ang kanyang nais bilang tayo yung mga mananampalataya na nakaugpong sa kanyang anak ng Panginoong Hesus. Kabilang sa iglesyang ito, mga kapatid, ay makita niya yung bungang nais niya sa atin. Yung magbibigay ng lugod sa Kanya. Yung bunga na yun po yung spiritual na bunga. Tulad ng sinabi doon sa Galatians chapter 5 verse 22, alam na po ninyo po yan. Yung pag-ibig ang Kanyang inuna dyan. Na sinasabi na, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan at katapatan. Kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Kung tayo ay namumuhay sa pamamagitan ng Espiritu, mga kapatid, lumakad din tayo sa patnubay ng Espiritu. So nakita natin, mga kapatid, yung tatlong personang kumikilos sa buhay natin mula dito sa talatang ito. Bagamat wala dito yung Espiritu, ngunit yung bunga ay naroon. Ang Ama na siyang tagapag-alaga, ang puno ng ubas, yung anak, siya yung tunay, at yung Santong Espiritong nananahan sa bawat mananampalataya na siyang nagpapaalala sa atin mula sa mga salitang ating narinig kung paano tayo mamuhay. Ganoon tayo itinutuwid ng Diyos at kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Yung tatlong persona ay naroon. Alam niyo po yung mga branches na ito, mga kapatid, itong sanga na ito, sa pananatili, yung connection natin sa Diyos, ito po ay total dependent natin sa Kanya. O yung ano bang tawag diyan sa yung pagtitiwala, or siya yung pinagmumulan ng lahat ng ating mga kailangan, na wala na tayong dapat ibang asahan kundi siya. At yung fruitfulness na ito
na siyang nais ng Diyos sa buhay natin is yung magbibigay sa Kanya ng lugod. Mga kapatid, yung pagiging fruitfulness ay hindi rin natin ito gawa. Ito'y gawa ng Diyos sa pamamagitan ng Santong Espiritong nananahan sa atin, na siyang magbibigay ito ng galak, ng lugod sa Diyos, na kung saan yung total dependent natin na ito sa Panginoong Hesus ay naroon at hindi na dapat ito mawala pa sa buhay natin. So dito mga kapatid ay itong sinabi ng Panginoong Hesus na ito, na siya yung tunay na puno ng ubas, ito po ay isang metaphor. Ano po? O ano ba ibig sabihin sa Tagalog yung metaphor na yan? Yung paghahalintulad, yung paghahambing, o tungkol sa isang o dalawang bagay. Na ito mga kapatid ay mayroon po siyang pinapakita na higit na mas mahalaga. Yung metaphor na ito mga kapatid, ito po ay sa spiritual na context, ito po ay dinidescribe niya yung God's nature at yung spiritual growth ng bawat tao na sumasampalataya sa Kanya. Na kung saan tayo dati ay isang makasalanan at ang Diyos ay banal. Tulad na lamang yung example dito, yung sinabi ng Panginoong Hesus na God is my rock, o yung sa Psalms chapter 18 verse 2. Itong metaphor na ito ay conveys God's stability, yung kanyang strength at yung kanyang protection. So makikita natin mga kapatid na po yung tagapag-alaga na siya po ay mayroong pagmamahal, naroon yung kanyang pangangalaga sa atin. Inaalagaan niya tayo, pinoprotektahan tayo, at yun ay isa ng napakalaking pagpapala sa atin kung tayo ay kabilang doon sa iglesia na kanyang itinayo. At yung bawat iglesia, mga kapatid, kung hindi tayo kabilang dyan, ibig sabihin, wala tayong Kristo, wala tayong Diyos, ano ang mangyayari sa atin? Anong sabi po dyan? Kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Sa panghuli, mga kapatid, yung warning against unfruitful branch, dito po natin makikita yung hamon, mga kapatid, na itong unfruitful branch na ito, mga kapatid, ay yung mga professing Christian. Maaaring kasama natin sila dito, nakakasabay natin sa pagsamba, sa pananalangin, sa pag-aawitan, pero hindi talaga sila kabilang doon sa iglesyang itinayo ng Panginoong Hesus. O yung iba naman, yung apostate, inaalis ng Panginoong Hesus ng lahat ng mga iyon. At sila ay nabibilang doon sa mga susunugin tulad ng mga sangang pinutol at matutuyo. Naway magsilbing hamon ito sa atin, mga kapatid. Dito natin susuriin
ang ating mga sarili kung tayo nga ay mga tunay na kabilang sa iglesia ng Diyos na siyang nagtayo nito. Kung tayo nga ay kabilang, dapat manatili tayo sa Panginoong Hesus at makita yung bunga sa ating mga buhay bilang ebidensya ng ating kaligtasan. Yung bunga na yan, hindi po yan kinakailangan ng kaligtasan dahil yung bunga na yan ay ebidensya na lang na tayo ay iniligtas na ng Panginoon. At yun yung dapat na makita sa atin, yun yung nais na makita sa atin ng Diyos bilang mga mananampalataya. So wag sana tayong paisi-isi lang o yung hayahay lang. Bilang isang Kristiyano, dapat nakikita sa atin yung bunga bilang mga iniligtas. Dahil kung hindi, baka makasama tayo sa mga puputulin at masasama tayo sa mga susunugin. Nawa, ito yung magsilbing eye-opener sa atin or magsilbing challenge sa bawat isa sa atin. Saliksikin natin ang ating mga sarili. Tayo ba ay kabilang sa iglesyang kanyang itinayo na ang puno ng iglesyang ito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus na siyang tunay na puno ng ubas at tayo rin naman ang kanyang mga sanga. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo manalangin. O manaming Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, muli sa oras na to kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong mga salita na aming narinig at nakita namin, Panginoon, na ikaw ang siyang tunay na puno ng ubas at ikaw din yung source ng aming buhay, Panginoon. Kung paanong ikaw ang siyang naging source ng buhay namin, naway ikaw din, Panginoon, ang siyang manguna sa buhay namin, Panginoon, upang kami ay makapamunga at magbigay ito ng lugod at luwalhati sa iyo, O Diyos. Maraming salamat. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.